Purihin ang Panginoon. Mapagpalang araw po. Mapagpalang araw sa bawat isa. Ibig kong batiin. Una, ang mga kabataan. Ibig kong batiin ang mapagpalang araw sa inyo, mga kabataan. Mapagpalang gabi, kung gabi dyan. Mapagpalang umaga, kung umaga dyan. Mapagpalang tanghali o hapon, kung tanghali man dyan o hapon man dyan, mga kabataan. At syempre, ang mga seniors din, ibig ko ring bigyan ng pagbati ng mapagpalang araw po sa inyo. Diyan, nasaan man kayo naruroon, mapagpalang oras na ito. At ganun din sa mga magulang. Mapagpalang araw, muli, uulitin ko, kung umaga dyan, mapagpalang umaga, mga magulang, mga kabataan na binibigyan ko ng espesyal na pagbati. At syempre pa mga seniors, mapagpalang hapon kung hapon dyan, mapagpalang tanghali, mapagpalang gabi, kung gabi man dyan, pagpalain ang bawat isa sa atin, lalo na ang makikinig hanggang sa matapos ito, ang mensaheng ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah God, Hallelujah Father, aming Ama sa kataas-taasang langit. Father God, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Salamat o Father dahil patuloy ka na nangungusap sa amin. Patuloy mong tinatawag ang bawat isa sa amin. Anuman ang edad niya, babae man o lalaki, Lord, tinatawag mo ang bawat isa sa amin dahil nilikha mo ang tao na kami yon para makasama mo, Father God, at maging maliwanag sa kanilang pamumuhay ang iyong mga batas, ang iyong mga alituntunin, maging maliwanag sa amin ang iyong mga utos. Kaya nga meron kang talagang Biblia na kung saan kapangyarihan ng banal na Espiritu ang kumikilos sa mga panahon ngayon. Father, pagpalain ang bawat tahanang makikinig, Father God, at patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, o Diyos sa kataas-taasang langit. Salamat sa bugtong na anak mong si Jesus, Father God, na pinadala mo dito sa lupa upang magkaroon kami ng salvation, upang magkaroon kami ng kaligtasan, Lord God, at makasama kami sa iyong kaharian, Father. Kailangan nga lamang talaga kami mismo ay lumapit at magpakumbaba sa Panginoong Yesus. At salamat sa banal na Espiritu na siyang kumikilos ngayon para tawagin ang iyong mga ibig makinig sa iyong mga mensahe, sa iyong mga salita, sa iyong mga utos. At tinataas ko, Panginoon, sa mga oras na ito, pinapanalangin ko ang mga may sakit, bata man o matanda man, Lord God, ang mga may sakit ngayon na nakikinig, dalangin ko ang kagalingan nila sa pangalan ni Jesus. Magkaroon ng kagalingan, Father, dahil yun ang ibig mo na gumaling ang mga may mga malulubhang sakit na wala pa sa panahon ang kanilang pagiging magkaroon ng sakit, Father God, wala pa sa panahon. Kaya dalangin namin talaga, Father, kagalingan nila. Lord, thank you, salamat na meron kaming Diyos Ama na nasa sandalan, natatakbuhan. Meron kaming Panginoong Jesus na aming Savior, aming tagapagligtas at Panginoon, at dakilang manggagamot.
Thank you sa banal na Espiritu na siyang kumikilos at nangungusap sa mga oras na ito. Thank you, God. At dalangin din namin safety, dinideklara ko safety, kaligtasan laban sa anumang kapahamakan ng aming mga pamilya, aming mga mahal sa buhay, aming mga anak, aming apo, aming mga kapatid, aming mga kapatiran, ang aming Panginoong mga sambahayan, Father. Amin yan dinideklara sa mga oras na ito, Father, sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you, Father God. At dalangin ko, nagabayan mo ang mga pandinig na yung mga may pandinig. Gabayan mo rin itong iyong lingkod. Salamat, Father God, Lord, na itong iyong lingkod ay magpapatuloy, Father God, na maghayag ng iyong mensahe, Father. Gabayan ako ng banal na Espiritu na pawang katotohanan ang lalabas sa aking bibig, Father God. Thank you, Lord. Thank you in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. So, ano ba ang ating mensahe ngayon? Noong kabataan ko pa, kami ng mga seniors ngayon, kaya nga binibigyan ko rin ng mahalagang pagbati, mga seniors ngayon, at ang magiging senior pa sa darating itong taon na to at sa darating na taon, next year. Ngayon, o yung mga malapit na mag-senior age, ito po aming story. Malaki ang respeto namin sa aming mga magulang noong kabataan pa namin. Ang mga seniors na yun, nakasabayin ko. Yan po, napansin ko sa kapwa kong mga kabataan pa noon. Classmates, schoolmates, neighbors na mga bata pa, kabataan, versus sa mga kabataan ngayon. Hello po. Mga anak ngayon, hindi man lahat, pero halos lahat ng mga anak ngayon, sa maraming na-witness ko po sa kapaligiran, lumalaban na sa magulang ang mga anak ngayon. Napapag-usapan namin yan, ng mga kakilala kong seniors. Minsan nagkaroon ako ng vlog para sa mga seniors. At ang isa sa mga tinatanong ko sa senior, ano ang kaibahan ng mga noong panahon ng kabataan natin at ang panahon ngayon? Ang sagot po, halos lahat. Iba ang kabataan ngayon dahil sobrang lumaban sa magulang, nagdedesisyon ng sarili nila, kahit hindi maayos ang mga desisyon nila, basta na lang, bigla na lang, bata pa, hindi pa tapos ang kanilang pag-aaral, may nabubuntis na. Bakit po ito ang ating mensahe? Nung ako po, natagpuan ko ang Panginoong Jesus, ako po ay may mga anak na, maliliit. May asawa na ako. At na-born again ako. Ang born again po ay hindi relihiyon. Iba po ang relihiyon. Ang relihiyon, sige lang, patuloy lang kayo, worship, dasal, lahat. Ang born again po ay relasyon sa Diyos. Kasama ang banal na Espiritu. At hindi po yan mauunawaan kung hindi ka na born again. Hindi mo maunawaan anong tunay na relasyon, katotohanan na relasyon sa Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo, hanggat hindi ka po na born again.
Kaya nung natagpuan ko ang Panginoong Yesus, hindi po ito religion, kundi relasyon sa Diyos, na born again ako, hindi po ito relasyon. Hindi po ito religion, kundi relasyon. Sorry, ulitin ko. Born again is relationship with God. Totoong born again Christian. Kasama po dito, banal na Espiritu, Jesus Christ as Lord and Savior, tinanggap. May kasama pong pagsisisi sa mga kasalanan at doon pa lang magkakarelasyon sa Diyos Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Hindi na ako nagtaka na ibang-iba na ang takbo ng buhay noong kabataan ko versus sa ngayon. Bakit? Ang topic po natin ay ito, mga palatandaan na huling panahon na ngayon. Yan po topic natin. Ang text po, ito, 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Sinasabi dito, ito ay English Standard Version. Verse 1, remember this, in the last days there will be many troubles. Sa mga huling araw, nakalagay maraming talagang kaguluhan. Isa na yun, ito po ay talagang mga huling araw na. Ano ba ibig sabihin talaga ng huling araw? Mga senyales ng mga huling araw na. Ulitin ko, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Verse 1, remember this, in the last days, there will be many troubles. Verse 2, because people will love themselves. Mahal nila ang sarili nila. Di ba ganun ang mga kabataan ngayon? Mahal na nila ang sarili nila. Love money. Hindi naman lahat ng kabataan na mahal ang pera, pero halos karamihan, brag, mayabang, and proud. They will say evil things against others. Nagsasalita sila ng mga masasamang salita. Nagmumura. Ang dami ngayong nagmumura. Mga bata pa, nagmumura na. Kung pwede lang murahin pa ang magulang. Yan po'y nakasulat sa Biblia sa mga huling araw. They will say evil things against others and will not obey their parents, or be thankful, or be kind of people God wants. Hindi na nila alam ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Hindi na nila alam ano ba ang kalugod-lugod sa Diyos. Verse 3, they will not love others, will refuse to forgive. Maraming ayaw magpatawad. Kapag nasaktan sila, ayaw nilang magpatawad. Will gossip. Marites, di ba uso marites, marisol? Ano ba ibig sabihin ng marites? Anong latest? Pag-uusapan nila ang kapwa nila. Okay lang kung maganda ang mga sinasabi nila sa kapwa nila, mga neighbors. Pero yung pamimintas and will not control themselves. Hindi nila kinokontrol yung galit, hindi nila kinokontrol tumahimik. Tigil na ang chismisan. Nakalagay sa Biblia yan. Hindi yan galing sa akin. Dahil itong mga mensaheng ito para din to sa akin.
They will be cruel. Magiging lapastangan. Masama. Di ba ang dami na ngayon? Patayan, ang dami na. Asawa, pinapatay, ang dami ng balita. Nire-rape. Papatayin, ang dami na. Ito na po yung mga sign talaga ng mga huling araw. Ano ba ibig sabihin ng huling araw na? Yung pinapakita na ito, nasa Bible nakalagay, this is a sign. Ito na yung mga huling araw. Ibig sabihin, kukunin na ni Jesus Christ, tatapusin niya na ang sanlibutan, kunin niya na ang may relasyon sa Kanya. Nagmamahal sa Kanya. Di ba ang utos? Love thy neighbors as you love thyself. Sabi nga, love God with all your heart, with all your soul, with all your heart, with all your mind. Paano mo mahalin ang Diyos? Na inuutos nga ito, paano mo ito masunod? Kasi hindi mo siya makikita. Hindi mo siya naririnig ang audible voice niya. Nasa Biblia po. Ang Biblia po ay kasulatan yan na document o sulat ng God. Parang sa gobyerno natin may batas. Ganun ang God, may batas. At yan ay sa Biblia. Bakit batas? Dahil pag hindi ka sumunod sa utos, parang yung sa batas ng ating gobyerno, pag gumawa ka ng masama, pag nagpatay ka, ikukulong ka. Meron pang ang death penalty. Sabi nga ng iba, ba't ang Diyos? Sabi ng Diyos, huwag magpatay. Huwag ka magpatay ng kapwa, katulad ng patayin mo dahil may interes ka sa kanya, kaya papatayin mo. Kung ano man ang interes mo, at bawal na bawal. Ang God, ibig sabihin ng God na ikaw ay mamamatay, sa impyerno ang punta mo. Yan ay pangalawang kamatayan ng kaluluwa. So, hindi pa po tayo tapos sa ating text, no? Verse 3, verse 4, will turn 3. They will not love others. So, yung mga taong yan, will refuse to forgive, ayaw magpatawad, will gossip, magchichismis, magsasalita ng mga masasama. They will be cruel, will hate what is good. Ang dami din, lasingan. Dati nung araw, mga babae, hindi pwedeng maglasing. Ang mga naglalasing lang, kahit lalaki, hindi. Masyado pong karumal-dumal. Pero ngayon, ordinaryo na lang. They really love themselves, walang self-control. Pag gusto nilang uminom, pag gusto nila maglasing, nag-umpisa sa lalaki. Ngayon, pati mga babae na. At sige lang. They will be conceited, mayabang, will love pleasure, ibig lagi, kasiyahan. Diba? Napapabayaan na ang ibang magulang, kaya hindi lahat naman ng kabataan, yung mga napabayaan ng magulang, ay ang iba, nagiging masama, pero nagpapakabuti naman yung iba. So, verse 5, and will act as if they serve God. Ayan, isa pa, nakala mo ang banal-banal, panay ang punta ng church, panay attend ng church, nag-worship, pero ganyan ang mga pinag-uugali. Stay away from those people. Ayan, instruction. Lumayo ka sa mga ganong uri ng mga tao. E paano kung isa ka sa ganon? Lalayuan ka ng tunay na may relasyon kay God. Tatagalugin natin yung
2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Sa Tagalog, pangalawang Timoteo chapter 3 verses 1 to 5, ang mga huling araw. Maliwanag. Verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Di ba ang gulo-gulo na ngayon? Kahit sa school, teacher, at saka estudyante, teacher, estudyante lumalaban sa teacher, ang teacher, no? Hindi lahat, pero maliwanag na nangyayari na. Pangalawa, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Diba? Ang dami ng magnanakaw, scammer, manluloko na para sa pera. Maibigin sa salapi, palalo, mayabang, ma-proud, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bakit lapastangan sa Diyos? Walang takot na sa Diyos. Alam nyo naman yung 10 Commandments. Kung hindi nyo pa alam, basahin nyo ang Biblia. Lahat ng nakasulat dyan ay pinadala yan ng Diyos para sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para ang mga nilikha niya dito sa lupa na mga tao. Marami akong naririnig nga na hindi ako naniniwala na may Diyos. Di wag silang maniwala, malalaman na lang nila yan sa katapusan ng buhay nila. Pag natapos na ang buhay nila, meron namang nakausap ako, sabi, naniniwala ako na may Diyos, pero hindi ako naniniwala sa Biblia. Sabi ko, paano mo pinaniwalaan na merong Diyos, pero hindi ka naniniwala sa Biblia? Ang nalalaman mo na yan na merong Diyos ay dahil galing yan sa Biblia na kasulatan ng Diyos. Dekada-dekada na taon na nakaraan. Kaya nga ang dami-dami ng mga version ng mga Biblia ngayon para lang maunawaan ng tao. Kilos po yan ng banal na Espiritu. Kaya lang, maraming din papanggap na may relasyon sila sa Diyos. Verse 3, sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa. Diba? Lahat naman tayo na-experience na natin yan, lalo na ang mga seniors ngayon. Ang mga kabataan din ngayon. Mahal nila, barkada nila. Oo. Pero maya-maya, buntis na ang babae. At iiwanan na ng lalaki. Hindi lahat, pero maliwanag na nangyayari yan. Sila'y walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili. Kung gusto nila magalit, magagalit sila. Kung gusto nilang magsuplada sila. Kung gusto nila mambastos, mambabastos sila. Walang pagpipigil sa sarili. Marahas. At walang pagpapahalaga sa mabuti. Hindi nila binibigyan ng kahalagahan ang kabutihan. Marami po yan. Sigurado kayo na nakikinig, nakaka-encounter kayo niyan. Magulang, abusive sa mga anak, abusive.
walang respeto sa magulang. Marami po yan. Hindi po lahat uulitin ko dahil may pamilya naman na maayos, lalo na pag may takot sa Diyos. Verse 4, sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan. Diba? Sobra na ang kalayawan ngayon. Inuman dito, isa yan. Inuman dun, babae at lalaki. Basta magsasex. Sa halip na maibigin sa Diyos. O, nakailang banggit yan, ha. Verse 5, sila'y may anyo na pagiging maka-Diyos. O yun, dasal ko no, church ko no, samba ko no, pero ang ugali, hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Pag may relasyon po tayo kay God, makikita po yan. Hindi man tayo perfect, hindi pa tayo perfect, pero kailangan pag sumikapan natin ang relasyon natin kay God, dahil mangungusap siya na mauunawaan mo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, talagang mangungusap ang God sa'yo. Sa Biblia lang basahin mo, mauunawaan mo, malawak. Sila'y may verse 5, na pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So, kung ikaw po ay tao na may relasyon kay God o nakikipagrelasyon pa lang kay God, iwasan nyo na po yun. Ang mga anak naman po na kung talagang lumalaban sa inyo, walang respeto sa inyo, sinusunod kayong mga magulang, lapit po sa Panginoon. Dahil sabi nga ng God, si Jesus Christ, sabi niya, come to me, all of you, those who are weary, and burdened, and I will give you rest. Lapit po sa Panginoong Jesus. Tanggapin nyo na siya ang personal na inyong Panginoon, tagapagligtas. At magkakaroon kayo talaga po ng banal na Espiritu na ipagkakaloob niya na magbibigay ng kapayapaan sa atin. At aayusin niya lahat ng masalimuot sa iyo, kapatid, kung ikaw man ay merong kabigatan sa buhay. Ngayon, anong instruction sa text? Sa verse 5, ang instruction ng teksto sa verse 5, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. O sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not be shaped by this world. Instead, be changed within by a new way of thinking. Then you will be able to decide what God wants for you. Makakapag-desisyon ka na, malalaman mo na anong ibig ng God na tatahakin mo papunta sa Kanya. You will know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Tagalog, Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kailangan po kalugod-lugod tayo kay God. Paano tayo maging kalugod-lugod kay God? Magiging kalugod-lugod lang tayo kay God pag nasunod tayo sa Kanyang mga utos. Hindi po rason na tao lang tayo.
Tayo nilikha ng Diyos na tao para masunod. Kaya po nating sundin ang mga utos niya dahil hindi po tayo uutusan ng Diyos na ito ang ipamumuhay mo kung alam ng God na hindi natin kaya. Kaya niya tayo inuutusan, pinagagawa, may mga utos, may mga instructions dahil alam niya kaya natin dahil siya ang naglikha sa atin. Hindi po rason na tao lang tayo dahil tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. Pwede siguro kung sasabihin mo, may magsasabi sa iyo na hayop ka. Pwede mo siguro sabihin, hayop lang ako. Kaya ako nagkakasala kasi hayop lang ako. No. Tao po tayo, huwag niyo pong sabihin, tao lang ako. Kaya ako nagkakasala. No. Kaya ang hayop nagiging wild kasi sila hayop. Hindi nila alam batas ng Diyos. Tayo, tao. Nilikha niya para makasama niya sa kanyang kaharian. Matthew chapter 25 verse 13. So, always be ready because you don't know the day or the hour the Son of Man will come. So, kailangan daw tayo maging ready dahil hindi natin alam kung ano ang oras at araw na darating na si Jesus Christ. Yan po yung mga huling araw. Pangalawang dating dito ni Jesus Christ, kunin niya yung mga may relasyon sa kanila ng God. Hindi relihiyon, relasyon. Kaya nga maging ready. At sinabi pa sa Biblia, ang daming tinawag. Kaya kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, tinawag ka. Kaya lang, may sinabi pa. Maraming tinawag, ilan lang ang pinili. Tinawag, nakikinig lang, hindi sumusunod sa mga utos, sa mga instructions. Hindi nagbubukas ng Biblia, hindi inaalam ano ang kalooban ng God sa tao. Hindi alam ang relasyon sa Diyos. Tagalog, Mateo chapter 25 verse 13. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man ng alin ng katapusan ng mundo. Nakita naman, ayan ang palatandaan, nakasulat sa Biblia, sa mga huling araw. So, hindi natin alam kung anong pinakahuling araw. Kaya nga, kailangan lang ready tayo. Kaya ako, pati mga apo ko, pinapanalangin ko na yan. Bata pa, magkaroon na ng relasyon kay God. Mga anak ko, lagi kong pinagpe-pray, magkaroon ng relasyon sa iyo, Lord. John chapter 3 verse 5. But Jesus answered, I tell you the truth, unless you are born from water and the Spirit, you cannot enter God's kingdom. Tagalog, John chapter 1, chapter 3 verse 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, paano po? Paano? Kung ibig mo na makapasok ka sa kaharian ng Diyos, ang sabi ni Jesus Christ, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Sa malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, kung hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, saan ang pangalawang buhay kung hindi sa kaharian ng God? Meron pa isa. Dagat-dagatang apoy, yun yung impyerno. So, dalawang kaharian.
Kung hindi ka sa kaharian ng God, sa kaharian ng impyerno. Ngayon, choice mo po, kapatid, kung hindi ka naniniwala. Meron kasing nakikinig pero hindi naniniwala. Choice mo. Kung naniniwala ka naman, praise God. Magkaroon ka ng tunay na relasyon sa God, ibe-bless ka, bibigyan ka ng kapayapaan, at anong man ang sakit mo, na hindi pa panahon na magkasakit ka, at hindi para sa iyo ang sakit na yan, gagaling ka. Pagrelasyon kay God. So, paano tatagalugin natin? 1 chapter 3 verse 5, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi ko ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ito yung ipanganganak ka ng tubig. Ang tubig po, nagsisimbolo po yun ng salita ng God. Katulad ngayon, kasi ang tubig, di ba, naglilinis? Katulad ngayon, naririnig nyo to, nililinisan kayo ng salita ng God. Ang inyong spirit, ang inyong kaluluwa, nililinis ng God ng kanyang salita. Kung makikinig ka pa, patuloy na paglilinis yan ng kaluluwa hanggang sa pagmalinis na malinis ka na dahil susunod ka sa mga utos, magkaroon ka ng relasyon na tunay kay God. Talagang magiging malinis ka at kaaya-aya sa paningin ng God, kagiliw-giliw sa kanyang paningin. Sabi sa John chapter 3 verse 1, I tell you the truth, Jesus answered, unless you are born again, you cannot be in God's kingdom. Dito po, sasabi niya, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, ang tubig nga na nagsisimbolo ng kanyang salita na naglilinis ng kaluluwa, na naghuhugas ng kaluluwa at ng Espiritu. Dahil po, pag nag-sink in sa inyo ang salita ng God, nag-sink in sa atin ang salita ng God, ang banal na Espiritu po maghahari sa ating Espiritu. Paghaharian tayo, paano? Matutulungan tayong makaunawa at relasyon kay God makalapit, makaunawa ng kanyang kasulatan sa Biblia at matanggap talaga ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan, kung ibig mo na may panganak ka, sabi nga Jesus, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot be in God's kingdom. Ang pagiging born again po, yung pagsisisi ng mga nagawang kasalanan na hindi ka lugod-lugod talaga kay God, karong magdumal sa mata ng Diyos, pagsisisi, tanggapin si Jesus Christ na kanyang bugtong na anak na pinadala para meron tayong Panginoon at meron tayong tagapagligtas. Ibig sabihin, ililigtas tayo sa impyerno. Kasi mula pa kay Adan at kay Eva, may sumpa na mga tao. Lahat, hanggat hindi talaga maniwala sa relasyon kay Lord at magpakumbaba, magsisisi sa mga kasalanan, sumunod sa mga instructions. Kasi si Adan at si Eva hindi sumunod ng instruction eh. Tinawag niya para manghingi ng tawad. Tayo, manghingi talaga tayo ng tawad. Nung tinawag niya, Adan, kaya niya tinawag, manghingi ng tawad sa kanya, nagkasala. Anong sabi ni Adan? Nagtago si Adan. Nung sinagot niya ang Panginoong Jesus, nanghingi ba ng tawad? Sinagot niya si God the Father, nanghingi ba ng tawad? Hindi. Nagtago. At sinabi niya, kasi yung babae na binigay mo sa akin, sinisi niya yung
si Eva. Si Eva, tinuro niya yung ahas. Hindi sila nangingi ng sorry. Anong ginawa ni God? Pinalabas sila sa paraiso kung saan nandoon ang kapayapaan, nandoon ang kasaganaan, naghirap sila. So, kailangan po magsisi tayo. Yun yung ibig talaga ng God. God the Father. Tanggapin ang Panginoong Yesus kasi ang Panginoong Yesus, sige, binayaran na ang ating mga kasalanan. Kailangan magkaroon din tayo ng participation sa kaligtasan. Hindi na nga tayo, dapat nga ang tayo na mga nagkasala pa ay tayo yung bawat isa ipako sa cross. Pero si Jesus Christ na, dahil wala ring mangyayari, marami nga, 'di ba? Maraming nagpapako sa cross. Hindi naman yun naligtas eh. Parang ininsulto lang nila si Jesus Christ. Isa lang ang tagapagligtas sa atin, Jesus Christ. Tanggapin bilang Panginoon at bilang kaisa-isang tagapagligtas, manggagamot, dakilang manggagamot. Bakit? Yun nga, may mga sakit eh, na wala pa sa panahon at sobrang masakit na nagdudusa, nagbe-bedridden. Ang Panginoong Jesus, tinanggap niya lahat ng sakit din, pinako siya sa krus bago siya namatay. Kaya nga, siya na ang nagbabayad ng sakit na yan, kaya siya ay dakilang manggagamot. Amen? So, sabi sa Revelation chapter 3, verse 3, so do not forget what you have received and heard. Obey it and change your hearts and lives. Change your hearts and lives. So you must wake up, or I will come like a thief, and you will not know when I will come to you. Si Jesus Christ ang nagsalita dito. Tagalog, Pahayag, chapter 3, verse 3. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Kung naririnig niyo po ito at tinatanggap, alalahanin niyo, isagawa mo ang mga iyon. Narinig niyo? Susundin, ibig sabihin. Pagsisihan mo, talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, kailangan magising na kayo. Okay? Hindi po ako natatawa dahil sa mga salitang ito. Ito po'y natatawa ako sa ibang nakikinig dahil alam ko, makikinig lang at hindi susunod. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan, sabi ni Jesus Christ, na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ito yung kukunin niya na kasi sa pangalawang pagdating niya. Una, yung dito pinanganak siya para mapako sa cross, at ang pangalawang dating niya, kukunin niya na yung magkaroon talaga ng relasyon sa kanya. Niwala, sumunod sa kanya. Okay, ito katapusan natin. Proverbs chapter 16 verse 20. Whoever listens to what is taught will succeed, and whoever trusts the Lord will be happy. Tagalog, Kawikaan, chapter 16, verse 20, ang sumusunod sa tinuturo ay mananagana, at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Amen? Yahweh po, ibig sabihin, Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan po ay Hebrew word. Yahweh. So, dito po tayo nagtatapos. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you for your message. I pray na ang mga nakinig, Father God, ay talagang makapasok sa kanilang isip, sa kanilang puso, maisabuhay nila, Ama.
At dalangin ko nga ang mga kabataan ngayon, Father God, matutong magrespeto katulad ng sa magulang. Katulad ng masunod lang, makasulat sa Ten Commandments. Honor, Ten Commandments. Fifth commandment doon sa 10. Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother, so your life will be fruitful in the land that I'm giving you. O ano sabi sa mga kabataan ngayon? At kahit na hindi na mga kabataan pa, marami ng matatanda din, mga senior din, na hindi marunong, buhay pa ang kanilang mga ina, hindi na makalakad, kanilang ama, binabastos nila. Kitang-kita ko yan. Marami napapakita ko sa social media. Kaya ang social media nagagamit din talagang paraan. Ang mensahe ng God ay totoo na mga huling araw na nga ngayon. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, God. Talagang mapalad, Ama, ang mga tao na naniniwala sa iyo at susunod. Dahil ang buhay nila ay magiging masagana. Magkaroon ng kagalingan ng kanilang mga sakit. Thank you, Father, sa iyong mensahe. Purihin ka at sambahin. Pinupuri ka namin, Ama. Pinupuri ka namin. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin, Lord God. Dahil ikaw yung Diyos sa kataas-taasang langit na pinakamakapangyarihan sa lahat, Father. Lord, you're a miracle-working God. Ikaw yung gumagawa, Panginoon, ng miracles. Father, sa pangalan ni Jesus, thank you, God. Thank you, Lord. Dalangin ko nga, Panginoon, muli, pagpalain ang mga nakikinig na mga seniors, mga kabataan, at ang mga magulang. Pagpalain ang tahanan na nakikinig. In Jesus' name. Thank you, God. Amen and amen and amen.